Binabati ko po kayo ng mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaswang. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mario. Nakatira dito sa lalawigan ng Aboyog, Leyte. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay hango sa tunay kong karanasan. Noong minsang bumisita kami ng aking mga magulang sa probinsya ng aking ama sa isang baryo sa parte ng Masbate. Bunso po ako sa 3 magkakapatid, mga kaswang, at ako lang po ang tanging nag-iisang lalaki. Bali, mga kaswang, nangyari ito dekada 90. Ang edad ko po noon ay 14 na taon pa lamang. Dahil sa nalalapit na ang araw ng piyesta sa probinsya ng aking ama, kung kaya't nag-aya ang aking amang bumisita kami sa kanilang lugar. Isa pa ay matagal-tagal na rin umano kaming hindi nakakadalaw sa bahay ng kanyang mga magulang. Bago pa man lang siya pumunta sa Maynila ay bumisita daw kami sa bahay ng kanyang mga magulang para mangamusta at makapiesta na rin. Matapos kong malaman iyon ay hindi ko napigilang matuwa dahil sa iyon pa lamang ang unang pagkakataong makita ko ang mga lolo at lola ko, Sir Casper, sa side ni Papa. Kaya naman kinagabihan ay excited ako at halos hindi ako makatulog. Ang aking ina naman ay naghahanda na ng mga gamit dahil kinabukasan ay bibiyahe na kami patungong Masbate. Kinaumagahan nga ay agad na kaming bumiyahe patungo sa probinsya ng aking ama. Dahil sa excited din pala ang mga kapatid ko, kung kaya't hindi na kami nakaramdam ng pagkabagot sa napakahabang biyahe. Sa halip ay naaliw akong pagmasdan ang mga naggagandahang puno at mga tanawing bundok sa di kalayuan ng mga nadadaanan namin. Makalipas ang mahabang oras ay tuluyan na naming narating ang probinsya ng mga magulang ni tatay. Naging maayos naman ang una at pangalawang araw namin. Tuwang-tuwa ang mga magulang ni tatay dahil sa wakas ay nakapagbakasyon na rin kami sa kanilang lugar. Ang buong akala umano nila ay nakalimutan na silang bisitahin ng aking ama. Siya nga po pala, mga kaswang, kaunting paglalarawan ko lang sa probinsya po ng aking ama. Yung bahay po ng mga magulang ni tatay ay gawa lamang sa tabla ang sahig, maging ang dingding rin. May pangalawang palapag rin po ito kung saan naroroon ang mga kwarto. Sa unang palapag kasi ay sala nila at kusina. Bale, tulugan at bihisan lang po ang pangalawang palapag nila. Yero rin ang bubungan at napapalibutan ng mga naglalakihang puno ng iba't ibang prutas ang gilid ng kanilang bahay. Masasabi ko pong masarap tumira sa kanilang probinsya. Napakatahimik at malamig ang simoy ng hangin. Ngunit ang hindi ko alam, sa kabila pala ng mga magandang tanawin at tahimik na paligid, ay may mga kababalaghan palang nangyayari doon. Isang gabi, pasado 11:00 na ng mga oras na iyon, nalimpungatan ako mula sa aking pagtulog dahil sa naiihi na ako at hindi ko na mapigilan pa. Kaya naman patakbo na akong lumabas ng kwarto, bumaba ng hagdanan at tinungo ang banyo na malapit sa may kusina. Hindi ako natatakot na mga oras na iyon kahit nakapatay ang mga ilaw sa sala at tanging ang maliit na ilaw lamang sa kusina lang ang nagsisilbing liwanag. Dahil sa ingihina talaga ako, kaya naman walang lingon-lingong dumiretso na ako sa banyo. Pagkabukas ko ng banyo, agad na kinaba ko ang pindutan ng ilaw sa gilid. Noong makapako na iyon at mabuksan, dali-dali na akong pumasok at umihi na.
Noong matapos na akong magbanyo, tsaka pa lamang ako nakaramdam ng takot. Dahil lalo na nang may marinig akong ingay sa labas ng bahay. Habang pinapakinggan ko iyon, naririnig kong tila ba may kung anong malaking pakpak ang panay ang pagpapagaspas sa labas ng bahay. Sa di malamang dahilan ay naging maalinsangan na ang buong paligid at nagtayuan talaga ang mga balahibo ko sa katawan. Dahil sa nakaramdam na ako ng takot ay mabilis na akong kumaripas ng takbo at halos liparin ko na ang dinaraanan ko. Makarating lamang ako sa loob ng kwarto namin. Nagsusumiksik na ako sa gitna ng higaan sa tabi ng mga kapatid ko at nagtalukbong ng kumot habang pinapakiramdaman ang paligid. Ilang sandali pa ay nakarinig na ako ng huni ng wakwak. Kaya mas lalo akong binalot ng takot at halos mangyak-ngyak na ako kahit nakalalaki kong tao. Nakakahiyamang aminin pero iyon ang totoo mga kaaswang. Kahit tagaktak na ang mga pawis ko ay hindi ko iyon ininda. Hanggang sa hindi ko na namalayang hinahatak na pala ako ng antok. At di kalaunan nga ay tuluyan na akong nakatulog. Noong sumapit na ang araw ng piyesta ay naisipan kong maglakad-lakad sa labas ng bahay. Masaya kasing pagmasda ng mga taong abalang-abala sa mga ginagawang paghahanda ng kani-kanilang mga pagkain. May mga nagluluto sa labas ng bahay gamit ang mga naglalakihang kawali at kaldero. Ang iilan naman ay may nagkakatay ng baboy, may nag-iihaw habang nag-iinuman at masayang-masaya ang mga iyon. Sa pagmamasid ko sa mga taong nagkakasayahan ay hindi ko na malayang napapalayo na pala ako sa bahay. Hanggang sa ilang sandali pa ay may biglang may nagsalita mula sa aking likuran. "Anong ginagawa mo dito?" Garalgal na boses ng matandang lalaki ang aking narinig. Bahagya akong kinalabutan at nagtaasan ng mga balahibo ko sa batok at bumilis ang tibok ng aking dibdib. Kaya agad akong lumingon sa pinanggagalingan ng boses. Nang makita ko na ang nagsasalita kanina, nanlaki ang aking mga mata at napakunot noo. Nasaan na yung matandang nagsasalita? Tanong ko pa sa aking isipan. Dahil hindi matandang lalaki ang naroroon sa aking likuran. Bagkus ay lalaki iyon na nasa tansya ko ay nasa 30 mahigit pa lamang ang edad nito. "Anong ginagawa mo dito? Mukhang nag-iisa ka lang bata." Nakangising tugon ng lalaki. "Bagong salta ka lang dito ano? Ngayon lang kasi kita nakita dito. Gusto mo bang sumama sa akin? May mga handa rin kami sa bahay at masasarap iyon." Wika pa ng lalaki. At sa pagkakataong iyon ay masama na iyong nakatitig sa akin na para bang may nagawa akong kasalanan sa lalaki. Hindi ho. May mga handa rin naman po sa bahay ng lolo ko. Naglalakad-lakad lang ako at pinagmamasdan ang paligid." Tugon ko habang pinipigilang huwag marinig ng lalaki ang dumadagandong na kaba sa aking dibdib. "Sige na iho. Sumama ka sandali sa akin. Malapit lang naman ang bahay namin. Doon lang sa unahan. Marami kasi ang inihandang pagkain ng mga magulang ko at kakaunti lamang ang bisita namin." Wika pa ng lalaki at marahang naglakad papalapit sa akin. Tumanggi naman ako at marahan ding umatras. Dahil sa hindi malamang dahilan mga kaaswang ay para bang may bumubulong sa aking taingang huwag sumama sa lalaki. Parang may nagtulak sa aking huwag nang kausapin ang lalaki. Bumalik na sa bahay ng abuelo ko. Ilang sandali pa ay nasipat ko ang biglang pag-iba ng mga mata ng lalaki na para bang naging kawangis noon ang mga mata ng pusa. Subalit kulay pula lamang ang mga mata at para bang nagbabaga iyon. Noong ibalik kong
Noong ibalik kong muli ang paningin ko sa mga mata ng lalaki, ay nakangisi na iyon. Mario Apo, nandito ka lang pala, bata ka. Isang malakas na boses ang narinig kong tumawag sa akin. Nang bumaling ako sa tumawag sa aking pangalan, ay ang abuelo ko pala iyon. Ay sus, na bata ka oh. Dapat hindi ka lumabas ng bahay nang walang kasama. Baka mamaya maligaw ka at mahirapang makabalik sa bahay. Paninirmo nito sa akin habang naglalakad papalapit. At dagdag pa niyang sabi, Halika na din eh. At kanina ka pa hinahanap ng iyong ama. Nandito ka lang palang bata ka. Nang balingan ko ang lalaking nagtatanong kanina, napatanong na lamang ako sa aking sarili kung nasaan na iyon. Dahil sa bigla na lamang nawala. Samantalang kanina ay kaharap ko lamang iyon. Lolo, may nakita mo ba kayong lalaki kanina sa harapan ko? Tanong ko sa abuelo ko. Nang sumunod na akong maglakad sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo, Apo? Wala naman akong nakikitang tao kanina. Mag-isa ka lang na nakatayo na hindi ko nga alam kung ano ang ginagawa mo doon. Aniya pa. Matapos sabihin iyon ng abuelo ko mga kaaswang, ay naisip kong baka mabilis na umalis ang lalaki. Kaya't hindi lang napansin ni Lolo. Kinahapunan, nakaramdam na ako ng panlalamig sa katawan at masakit na rin ang aking ulo. Nagpaalam muna ako sa aking amang iidlip na muna ako sa kwarto sandali. Tumango naman siya at nagsabing gigisingin na lang niya ako kapag kakain na. Agad naman akong umakyat sa kwarto para magpahinga na. Habang nakahiga na ako sa kwarto at nagpapahinga, ay pasama na ng pasama ang aking pakiramdam. Nagtalokbong na ako ng kumot sapagkat hindi ko na maimulat pa ang aking mga mata sa sobrang init na nararamdaman at hindi ko na mapigilang mangatog ang aking katawan. Makalipas ang ilang sandali ay naramdaman kong may nagbukas ng pintuan ng kwarto at nilapitan ako. Pinilit kong iminulat sandali ang mga mata at nakita ako ang aking ina pala ang umupo sa tabi ko at kinapa niya ang aking noo. Napakataas ng lagnat mo, anak. Ano bang pinaggagawa mo kanina at nilalagnat ka na ngayon? Tanong niya pa sa nag-aalalang boses dahil sa napakasama na ng pakiramdam ko kung kaya't hindi ko na nagawa pang sumagot. Maya-maya pa ay naramdaman kong sandaling lumabas ng kwarto ang aking ina at pagbalik ay may dala na siyang gamot at pamunas. Noong inumin ko na ang pinapainom sa akin na gamot ng aking ina, hindi ko iyon malunok-lunok. Maski ang tubig ay ayaw rin tangkapin ng aking sikmura. Kapag nararamdaman kong lumalapat na iyon sa loob ng aking kalamnan, ay agad-agad kusang bumabaliktad ang aking sikmura. Diyos me, ano bang nangyayari sa iyo? Natatarantang tanong ng aking ina at muli siyang lumabas ng kwarto. Naririnig ko na lamang na tinatawag niya sina lolo at lola. Siguro mag-iisang oras din na nagpabalik-balik sa loob ng kwarto ang aking ina para tignan ang kalagayan ko. Ilang sandali pa ay pumasok sa loob ng kwarto ang abuelo ko at may kasama itong albularyong nagngangalang Enteng. Kahit nanghihina na ang katawan ko at nanlalabo na ang mga mata ko sa sobrang taas ng lagnat ko at napakasakit ng ulo, ay naaaninagan ko pa rin kung ano ang ginagawa ng albularyo. Hinawakan niya ang kamay ko at pinapakiramdaman ang aking sikmura gamit ang hintuturong daliri niyang nakatutok sa sikmura ko. Mukhang nakursundadahan itong apo ninyo ng isang mambabarang naswang. Nayanggaw ito sa pamamagitan ng pagpapalipad hangin. Panimulang wika ng albularyo.
Kasalanan ko to eh. Nakalimutan kong balaan ang apo kong bawal maglalabas dito sa baryo natin. Dahil marami na ang mga nilalang na may masamang balak. Lalo kung dayo ka lang. Sambit ng abuela ko. Huwag niyo nang sisihin ang mga sarili ninyo. Nangyari nang nangyari. At hindi na natin maibabalik pa. Ang mahalaga ngayon ay nalaman ko kaagad. Dahil madali pa itong gamutin sa ngayon. Wika pa ng albularyo. Naaninagan kong nag-usal ng orasyon ng albularyo at inihip niya sa sikmura ko. Matapos gawin ng albularyo iyon ay pinitik niya ng 3 beses ang tiyan ko. Alam niyo ba mga kaswang, sa maniwala at kayo't sa hindi, pagkatapos gawin ng albularyo ang pagpitik sa tiyan ko ng 3 beses, sunod-sunod akong dumigay. Hanggang sa maya-maya pa ay nararamdaman kong para bang may kung anong bagay ang umakyat mula sa aking sikmura, paakyat ng lalamunan ko. Hanggang sa hindi ko na napigilang masuka. Makalipas ang ilang sandali ay sunod-sunod na ang pagsusuka ko ng mga malalapot at kulay berdeng laway. Hanggang sa nararamdaman kong tila ba may gumagalaw sa aking lalamunan. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang pagsusuka ko. Hanggang sa di kalaunan ay nanlaki ang mga mata ko. Nang sa huling pagsusuka ko, ay may sumabay na isang pirasong nilalang na anamoy kapipis ang itlog ng sisiw pa lamang. Matapos kong maisuka ay muli ko na namang narinig ang albularyong nag-usal ng mga katagang buhay habang hawak-hawak na muli nito ang aking hinliliit na daliri. Noong naramdaman kong hinipan na ang ulo ko ng 3 beses ay unti-unti na akong hinahatak ng antok hanggang sa tuluyan na akong nawala ng malay. Nagising na lamang akong magaan na ang pagkaramdam ko at pinapausukan na ng albularyo ang buong paligid ng kwarto. Naroroon rin ang aking ina sa tabi ko. Nakaupo ito habang pinagmamasdan ako. Tinanong ko naman ito kung ano ang nangyayari. Ayon sa pagsasalaysay ng aking ina mga kaswang, noong nawalan umano ako ng malay ay may ibang kaluluwa ang sumapi sa katawan ko. Boses lalaki ang naririnig nila at galit na galit iyong nagsisigaw na pakawalan siya at magtotoo sila ng albularyong pakialamero. Buisit kang albularyo ka. Makikita mo kapag ako makawala dito. At makikita ko yung pagmumukha mo. Paluluhain kita ng dugo. Putragis kang albularyo ka. Nagwawalang sigaw ng mambabarang na aswang. Oy, kilalang kilala kita. At alam ko kung saan ka nakatara. Kaya tigil-tigilan mo ako sa kaartihan mong animal ka. Kung ayaw mong salpakan kita ng sangkatarbang kalamansi sa bunganga mong dipuga ka. Kung sa ganun ay matigil na yung kaaswangan mo at pambabarang mo. Nanggigigil na sigaw ng albularyo. Mas lalo namang nanggigigil ang aswang na makawala sa katawan ko. Kaya minabuting kitila na lang ng buhay. Bago pa makawala at makapaghasik na naman ng lagim. Walang kahirap-hirap na kinitila ng buhay ang mambabarang ng albularyong gumamot sa akin. Nang matapos gawin iyon ng albularyo, ay doon pa lamang ako nagkaroon ng malay. Tapos na. Nagapi ko na ang dipugang aswang na yon. Huwag na kayong mag-alala. Dahil kinitilan ko na iyon ng buhay, hindi na kayo mababalikan pa. Wika sa amin ng albularyo habang nag-aayos na ng mga kagamitan nito sa panggagamot. Maraming salamat po sa tulong niyo, Mang Inting. Kung hindi dahil sa inyo, baka napano na itong anak namin. Pagpapasalamat na wika ng aking ama. Wala iyon. Tungkulin kong tugunan ang mga taong nangangailangan ng tulong sa akin. Sa susunod, mag-iingat na lang kayo palagi at bago kayo lumabas ng bahay, kung wala kayong suot na proteksyon,
Mas mainam na magdala kayo ng kaperasong luya sa bulsa para hindi kayo matablan ng mga nilalang riyan na nagpagalagala at nag-aabang lamang na mabibiktimang inosenteng tao. Mahabang paliwanag sa amin ng albularyo. Tumango naman ang aking ina at sinabi nitong palagi niyang tatandaan ang mga bilin ng albularyo. Makaraan nga ang ilang minutong pagpapahinga ay pinayuhan ako ng albularyong huwag mo nang lumabas ng bahay ng 3 araw at ipahinga ko ang katawan ko. Dahil ang bilis umepekto sa akin ang ginawang pangyayanggaw ng mambabarang na aswang. Sinabi rin itong babalikan niya ako pagkatapos ng 3 araw para gamutin muli. Magdadala na rin umano siya ng isusuot kong pangontra laban sa mga masasamang nilalang. O siya, paano? Magpapaalam na ako sa inyo at ako'y may pupuntahan pang iba. May gagamutin rin kasi ako sa mga karatig baryo. Pagpapaalam sa amin ng albularyo at isinukbit na ang maliit na bag. Nagsuhestyon ang aking amang ihahatid niya na ang albularyo sa pupuntahan nito. Hindi naman tumanggi ang albularyo at nagpahatid na ito sa aking ama. Makaraan lamang ang mahigit kalahating oras ay bumalik na ang aking ama. Nang araw ngang iyon mga kaswang ay hindi mo na tumanggap ng ibang mga bisita ang abuela ko. Maliban lamang sa mga kakilala nito at kaanak namin. Sa kadahilan ng natatakot silang baka mamaya ay balikan kami ng isa sa mga kaanak ng napatay na aswang ng albularyo. Sa paglipas ng ilang araw ay tuluyan na akong gumaling. May suot-suot na rin akong pangontra sa mga masasamang nilalang. At yun nga, simula nga nang maranasan ko ang pangyayaring iyon ay hindi ko na hinuhubad ang kwintas na ibinigay sa akin ng albularyo. Natatakot kasi akong baka muling maulit pa ang nangyaring kamuntika na akong mayanggaw sa piyesta. Ilang araw din ay bumalik na kami ng Leyte. At dito na namuhay kami ng matiwasay hanggang sa dito na rin ako nakapag-asawa. Hanggang dito na lang po ang aking kwento mga kaswang. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig ngayon. Muli po, ako po si Mario ng Aboyog Leyte. Ingat mga kaswang. Gaano nga ba kahiwaga ang mundo? Marami ka rin bang nalalaman na hindi alam ng iba? May karanasan ka bang bagay na hindi ka panipaniwala? Ngunit minsan nang nalagay ang iyong buhay sa panganib dahil sa mga ito. Kanya-kanya tayo ng karanasan, kanya-kanya rin tayo ng paniniwala. Ano man ang mga iyon, isa lang ang nais ipabatid ng may akda. Iyon ay ang respetohin ang bawat isa. Lalo na sa mga karanasan nila. Hindi man iyon kapani-paniwala, ang pangyayaring iyon ay minsan na ring nagdala ng peligro sa kanilang buhay. Katulad na lang ng kwentong nakalap ng isa sa ating mga mananaliksik. Ang kwentong minsan ay naranasan ng isang katulad natin ay naniniwala na talagang totoo ang aswang. Itago lamang natin siya sa pangalang Chris. Sa pananayam ko kay Kuya Chris, pinsang malayo na sa Facebook ko lang din nakilala. Naikwento niya sa akin na siya ay hindi ordinaryong tao. May angkin siyang agimat o anting-anting na bigay pa ng kanyang lola. Minsan niya itong nagamit para gapiin ang nilalang ng dilim. At iyon ang tinatawag at kinakatakutan ng ilan. Lalo na sa nakakaranas na makasalamuha ang mga aswang. Noong nakaraang buwan lang nang makilala ng isang manunulat ang kanyang pinsang tatawagin na lamang natin sa pangalang Chris.
Ayaw na nitong idetalya ang lugar at buong personalidad. Para na rin maitago ang pribadong pagkakilanlan nito. Ito ang una niyang salaysay. Noong gabing natutulog ako, nakikita ko ang palagang mahabang pakpak at may pangil. At ang matindi pa, may dalawa itong sungay. Pumatong sa tiyan ko iyon. At sa tulong ng third eye ko, nakita ko pa rin kahit tulog ako. Tapos habang tulog ako, nakikita ko siya na akmang aatake sa akin tapos nagdasal ako ng Latin. Hindi ako makagalaw habang sinisigaw ko ang Latin. Maya-maya, nakakagalaw ako tapos paggising ko ay may marka na sa kamay ko. Naguhit itim na paa niya tapos hindi ko na siya nakita. Sa unang araw ng kanyang trabaho doon ay marami ng mga tagaroan ang nagbabala na may aswang sa kanyang pinagtatrabahuan. Isa siyang security guard ng isang eksklusibo at pribadong pag-aari na subdivision ng lungsod ng Maynila. May bago na naman palang guard ang subdivision na ito. Nako, baka ipapakain ka na naman sa aswang dito. Wika ng isang tendero ng balot na dumaan sa guardhouse kung saan si Chris nakapwesto. Ano po yun, kuya? Tanong ni Chris sa matanda. Totoy guard, mag-ingat kayo dito. 3 pa naman pala kayo ang bagong gwardya. Alam nyo ba na isang gwardya dito ang natagpuan na wasak ang tiyan? Kinain ng aswang ang lamang loob. Kwento nito. Naku po lolo, hindi po ako naniniwala sa aswang. Mabilis na sagot ni Chris. Kunwari niya lang iyon. Tumawa ang matanda. Tinitigan si Chris bago muling binuhat ang dala nitong paninda. Binalaan lang naman kita, Totoy. Nasa sa iyo na kung maniniwala ka sa akin o hindi. Basta kung may makikita kang hindi ordinaryong nilalang, maghanda ka na kaagad. Hindi na lamang iyon pinansin ni Chris. Sanay na siya sa kwentong kutsero, kaya pinalabas na niya iyon sa kabilang tenga. Wala siyang pakialam kung ano ang kwento at pangyayari noon sa subdivision na iyon. Ang mahalaga ay sa sahod siya. Kikita ng malaki. Isa pa ay hindi naman siya nag-iisa. May kasama naman siya na naka-duty rin sa panggabi. Dumaan ang 2 araw, hapon na iyon. 2:00 malamang ng hapon. Nakita ni Chris ang palaka sa bahol na stainless. Kulay itim. May pakpak at tila ba may sungay. Ang pangit ng kulay ng mga mata nito. Mas lalong nakadagdag sa nakakatakot na itsura nito. Nasa loob ito ng bowl na kristal na may takip. May palaka ba na ganitong itsura? Tanong pa ng isa. Ewan ko. Ngayon ko lang din nakita ang ganitong uri ng palaka. Punari ni Chris. Nako, ano ba yan? Kadiri naman sa loob talaga ng mangkok. Hayop na palakang iyan. Inis na sambit ng kanyang kasama. Isa pang tropa ni Chris ang pumasok sa guardhouse at nakita nito ang bubuksan ng mangkok ni Chris na may palaka sa loob. Huli na nang sumigaw ito. Chris, lumayo ka. Aswang yan. Sigaw nito subalit huli na ang lahat. Nakuha na ni Chris ang takip ng mangkok at huli na para tumakas mula rito. Dinaganan siya nito at sa sobrang takot at taranta ay hindi niya napansin kung nakalmot o nakagat ba siya nito. Putik tol, bakit di mo sinabi agad? Reklamo niya. Sabay tabig ng palaka. Tumalsik na ito, subalit nag-iwan ng sugat sa kanyang kamay. Kulay itim pa ang loob ng kanyang sugat na kakulay ng palaka. O boy, malay ko bang may binubuhay ka pala ditong aswang? Bakit mo tinakpan ng plato habang nasa loob ng mangkok yan? Sumbat ng isang kasamahan.
Takbuhan na silang lahat ng mga tropa niyang guard. Sumigaw pa ang kasama niyang guard din na taga Davao. Pare, takbo na. Aswang yan. Nangahabol ng tao yan. Sa amin may ganyan noon sa lugar. Nagtakbuhan na rin ang kasama niyang dalawang guard palabas ng guardhouse. Nagkabasag-basag ang electric fan dahil nabundol ng kanyang mga kasama. Bahala na basta makalabas ang mga ito ng pinto. Kahit mga lalaki ay tila nawala ng bayag ang mga ito dahil sa takot na makagat at mabiktima ng palakang aswang. Teka lang naman oy, hintayin niyo ako. Sigaw niya. Tumakbo na rin siya kasunod ng mga ito. Ngunit isang talon lang ng palaka ay nasa harap na niya ito. Sinabuyan niya ito ng sigaw na salitang orasyon o Latin na patungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Tumalon ito ngunit tila isang pulgada na lang ang maitatalon nito. Hindi ito makatalon ng mataas, na para bang may pumipigil sa nilalang habang sinisigaw ni Chris ang dasal ng Diyos. Hindi ito makalapit sa kanya at nagkataong may garapon sa tabi na puno ng asin. Matutulog sana sila ng mga oras na iyon sa loob ng guardhouse habang nagsisigaw siya ng dasal ng Diyos. Binilisan niya rin ang pagbukas ng garapon at mabilis na hinagisan ng asin ang nilalang. Habang nagsisigaw siya ng dasal ng Diyos, binilisan niya rin ang pagbukas ng garapon at mabilis na hinagisan ng asin ang nilalang. Nanginginig at namimilipit ito sa sakit. Natutunaw ang katawan nito. Unti-unti ring umuusok ang katawan ng palaka. At natutunaw ang katawan nito habang tumalon ito palayo. Patuloy pa rin itong sinabuyan ng asin hanggang naging buto na lang ito. Pagkatapos matunaw ng lahat ng katawan ng palaka, ay biglang umusok ng itim. At nililipad ito ng hangin palayo at lumabas sa maliit na butas ng screen ng bintana. Tsaka lang bumalik ang kanyang mga duwag na kasamahan. Napakawalang hiya nyo. Iniwan nyo ako sa ere. Kamuntikan pa akong mabiktima ng aswang. Reklamo niya. Bakit kasi hindi ka lumabas? Tanong ng isa niyang kasama. Napailing siyang tinignan ang sugat niya sa kanyang kamay. Nakalmot yata iyon ng itim na palaka nang tumalon ito sa kanya. Mabuti na lang at hindi siya nito nakagat dahil mabilis niyang napatalsik iyon. Samahan niyo na lang kaya ako sa albularyo, wika niya sa mga kasama. Sige, may kilala akong magaling na albularyo dito. Doon na lang kita dadalhin, wika ng isa. Sama na lang kami pre, reklamo pa ng isa. Mga loko kayo. Sino ang magbabantay dito? Paano kung mananakawan? Tapos may makasalaysay pang magnanakaw, yari tayo. Sang-ayon dito ang dalawa, kaya nagpaiwan na mga ito. Sakay ng motorsiklo ng kanyang kasama ay pinagtas nila ang kahabaan ng biyahe. Mula sa kanilang pinagtatrabahuan ay 2 oras pa bago marating ang lugar. Sus, grabe. Ang layo naman ito. Reklamo ni Chris sa kanyang kasamang si Roy. Ay gusto mo iyong malapit sa iyo, ngunit peke naman, sagot ni Roy. Si Lolo Bert na naman ang tinutukoy mo ano? Talagang ang init ng ulo mo sa kanya. Nahulaan lang naman niyang tatanda kang lalaki ka. Parang totoo naman din. Tignan mo nga. Ilang taon ka na? Abay, labpas ka na sa kalendaryo. Loko to. Bakit napunta dyan ang usapan? Piko na tanong ni Roy. Wala naman. Talagang natatawa ako sa mga panghuhula niya. Bakit ba? Pinigilan na lamang nito na wag nang mapikon.
Nasa harap na rin sila ng bahay ng sinasabi nitong albularyo. Nang mangapit bahay ito, ay mabilis ding bumukas ang pinto. Isang matandang babae na purong puti na ang kulay ng buhok. Nakapusod ang buhok nitong paibabaw at nagkukuba na ang likod dahil sa sobrang katandaan. Sino kayo? Bakit kayo nandito? Anong kailangan nyo? Tanong nito na tila ba galit pa. Ay, magandang hapon po Lola Maggie. Kasi po ay kailangan namin ng tulong mo. Sagot ni Roy. Kilala nito ang matandang si Lola Maggie. Dahil minsan na siyang nangupahan sa lugar noong nakadestino itong security guard malapit sa lugar niyon. Anong tulong iyon? Ito po yun Lola. Sabay hawak nito sa kamay ni Chris. Tahimik naman si Chris na ipinapakita iyon sa matanda. Nako, anong uri ng kalmot yan? Bakit kulay itim? Tanong ng matanda. Mabilis siyang sinagot ni Chris. Kasi Lola, inatake ako ng aswang. Naganyo iyong palakang itim. Inatake ako at mabuti na lang. At ito lang ang nagawa ng aswang sa akin. Bigla ko kasing naalala ang turo sa akin ng Lola. Orasyon iyon laban sa mga masasamang nilalang. Kwento ni Chris. Tinitigan siya ng matanda. Tapos ay tinitigan din siya mula ulo hanggang paa. Walang imik itong tumatalikod. Sabay sabing, Kayong dalawa, pumasok kayo. Titignan ko ang sugat na iyan. wika nito habang paika-ikang pumasok. Lumapit ito sa altar at may dinampot itong bagay. Pagkabalik nito sa munting sala ay pareho na silang nakaupo doon. Kaya dumiretso na itong lumapit sa kanila. Kay Chris mismo ito lumapit. Patingin ako ng sugat. Wika nito. Ngunit diretso na nitong binuhusan ng hawak na langis na nasa maliit na bote ang sugat ni Chris. Napahiyaw sa sakit ang binata. Animoy nabuhusan ng asido ang kanyang sugat. Bumubula pa ito at namumula kaya halos mapikon si Chris sa ginawa ng matanda. Sige, tiisin mo. Hindi yan makakasama sa iyo. Tignan nyo. Kumukulo ang langis. Nilalabanan niya ang iniwan ng aswang. Kung hindi yan magamot, posible kang maging aswang. Saad ng matanda. Makalipas ang ilang sandali ay biglang tumigil ang pagkulo. Nawawala na rin ang hapdi ng sugat kaya tumahan na rin si Chris. Ligtas ka na. Hindi ka na magiging aswang pa. Saad ng matanda. Hindi ka agad nakapagsalita si Chris. Nang humupa na talaga ang hapdi ay tila ramdam na hanggang sa kanyang kaibuturan ay tsaka lang siya tumingin sa matanda. Ano yun Lola? Ang hapdi? Napapaso yung sugat ko. Bakit ang init? Anong mainit ba? Iyan oh. Sabay buhos nito sa kabilang kamay na walang sugat. Wala namang hapdi, di ba? Hindi rin mainit. Saad pa ng matanda. Kumunot ang noo ni Chris. Ramdam niya ang sobrang init ng langis. Kaninang binubuhos ito sa kanyang sugat. Alam mo kasi kaya ramdam mo ang hapdi ay dahil unti-unting pumapasok sa loob ng iyong katawan ang kamandag na aswang na umatake sa iyo. Oras na lumukob na iyon sa buong katauhan mo, magiging aswang ka na rin at hindi mo iyon kayang kontrolin. Pahayag ng matanda. Nako po, salamat naman Lola. Mabuti na lang at dito kami kaagad napunta. Kawawa naman itong kaibigan ko kung magiging aswang lang. Kay gwapo pa naman. Wika ng kasama ni Chris. Abay oo,
Gwapo itong kaibigan mo. At malapit lang dito sa aking bahay ang makakatuluyan nito. Wika pa ng matanda. Oh, manghuhula ka rin, Lola? Tanong ni Roy. Hindi kasi alam nito na bukod sa pagiging manggagamot ay nanguhula rin ito. Kung saan na napunta ang kanilang usapan hanggang kumabi na ng husto. Alam na ni Roy na delikado ang ekskinita na kanilang dadaanan. Hindi na sa aswang kundi sa mga adik na tambay dito. Kaya nagpaalam na sila sa matanda na umalis na. Sobrang nagpasalamat si Chris sa matanda. Pero lang sa hula nitong makapag-asawa siya ng tagarawan. Paglabas nila ng bahay ng matanda ay may nasundan silang dalaga. Hindi lubos akalain ni Chris na ito ang babaeng sinasabi ng matanda. Nagulat si Chris nang lumingon ito at nagtama ang kanilang paningin. Iyon na yata ang tinatawag na pag-ibig sa unang titig. At sa edad 32, doon lang niya iyon naramdaman. Wala siyang sinayang na oras. Nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang pangalan nito. Nauso na ng mga panahong iyon ang tawagan at text gamit ng cellphone na De Antina, modelong 5110. Pero napakamahal daw ng load noon. Kaya panis pa rin sila sa makabagong henerasyon. Alright. Oh yeah. Iyon ang naging umpisa hanggang sa magdesisyon si Chris ng pamamanhikan. Nang mga panahong iyon ay nakaalis na rin si Chris sa dating pinagtatrabahuan. Security guard pa rin naman siya ngunit sa ibang departamento na siya naka-assign. Masaya silang naninirahan bilang mag-asawa matapos maikasal. Hindi inakala ni Chris na maging totoo ang sinabi ni Lola Maggie na makapag-asawa siya ng malapit lang sa bahay nito. Dahil yata doon ay naging malapit ang loob ni Chris sa matanda. Palagi din niya itong dinadalhan ng pasalubong. Sa nangyaring iyon sa buhay ni Chris, kung saan ay naranasan niyang makipag-away sa aswang laban ang salitang Latin, ay mas lalo pa niyang inaral ang marami pang salita na noon pa ibinigay ng kanyang lola. Patid kasi niya ang bisa nito noong minsang mapalaban siya sa nilalang ng dilim. Alam niya na nagbigay ng proteksyon sa kanya ay ang salitang Latin ng Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu. Yung markang itim na kagagawa ng palakang aswang ay naiwan pa rin sa kamay ni Chris. Ngunit naghihilom na rin iyon at nakakasiguro naman siya na hindi na iyon aapekto pa sa kanya. Namatay na ang punlang dala niyon at tanging peklat na lang ang naiwan. Sa ngayon ay masayang namuhay si Chris kasama ang asawa at mga anak. Minsan talaga, ang mga mahiwagang karanasan sa ating buhay ay siyang nagbibigay sa atin ng malakas na pananampalataya at tiwala sa isang may likha sa atin na siyang makapangyarihan sa lahat. Napagtanto niya na may isang Diyos talaga ang ating daigdig at ito ang ating tagapagligtas sa ating lahat. At dito ko na po tatapusin ang kwentong ito. Maraming salamat po sa lahat ng nakikinig. Ingat palagi mga kaswang. Oh yeah.